Mga kaibigan, sinasampalatayanan po naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang kapatid na Felix Y. Manalo ang katuparan ng ibong mandaragit sa Isaias 46:11. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome po sa ating bagong episode dito sa Factbusters PH. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, paki-click ng subscribe button at ang notification bell para updated ka sa ating mga episodes. Sige, simulan na natin. Ayon po sa Isaias 46:11 may binabanggit dito na ibong mandaragit. Itong ibong mandaragit daw ay ayon sa talata, yan po yung mandirigma na nanggaling sa silangan, mga kapatid. Tanong, sino ba ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11? Tanungin muna natin ang mga ministro ni Felix Manalo sa video na ito, mga kapatid. Mga kaibigan, sinasampalatayanan po naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang kapatid na Felix Y. Manalo ang katuparan ng ibong mandaragit sa Isaias 46:11, sapagkat tiniyak po sa hula ang dakong pagmumulan at uri ng mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos sa tao ng gawain ay itinulad sa ibong mandaragit. Ayan, maliwanag po yung kanilang sinasabi. Ayon po sa kanila, mga kababayan, talagang si Felix Manalo daw ang katuparan ng ibong mandaragit sa Isaias 46:11. At kahit na sinasabi na natin nung mga nakaraang episodes na hindi po si Felix Manalo kundi si Haring Ciro ang tinutukoy ng ibong mandaragit sa Isaias 46:11, hindi sila naniniwala dito Katunayan, panoorin nyo ito. Hindi po si Ciro ang tinutukoy sa Isaias 46:11 na ibong mandaragit. Hindi po si Ciro ang tinutukoy sa Isaias 46:11 na ibong mandaragit. Hindi po si Ciro ang tinutukoy sa Isaias 46:11 na ibong mandaragit. Mula po sa ating video na napanood, mga kababayan, hindi daw si Haring Ciro, kundi si Felix Manalo daw ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11 ayon po sa mga ministro ni Felix Manalo, mga kababayan. Tanong, paano ba nila mapapatunayan na si Felix Manalo ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11? Heto, panoorin po natin ang kanilang pangangatwiran, mga kapatid. Kapatid na Dan, tangi po sa dakong pagmumulan. Ano pa po ang lalong nagpapatunay na hindi po talaga si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11? Kapatid na ron, mga kaibigan, patuloy po nating sangguniin ang mga banal na kasulatan. Basahin po nating muli ang Isaias 46:11. Itutuloy po natin ang pagbasa hanggang 12 at 13. Ganito po ang ating mababasa. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob, na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat, at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel
na aking kaluwalhatian. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, kapatid na ron, paano po ipinakilala sa hula ang uri ng mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos sa taong ang gawain ay itinulad sa ibong mandaragit? Narinig po ninyo, ang sabi po sa hula, inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Tandaan po natin ito mga kaibigan, dahil mamaya po kapatid na ron ay tatalakayin pa po natin kung ganito ba ang uri ng mga tao na pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos kay Siro. Mga tao bang malayo sa katwiran? Kaya ano rin po ang sinasabi ng hula na gawaing gagampanan ng sugong itinulad sa ibong mandaragit? Siya po, kapatid na ron, ang sabi ng Biblia ay kakasangkapanin upang ilapit ng Panginoong Diyos sa kanila ang katwiran at sa gayon po ay magtamo sila ng kanyang pagliligtas. Mga kaibigan po namin, kung babasahin po natin ang nakasulat sa Roma 1:16 hanggang 17, ang katwiran po na siyang ilalapit ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ibong mandaragit ay ang ebanghelyo o mga salita po ng Diyos. Sa makatuwid, kapatid na ron, mga kaibigan, ang tinutukoy po na sugo sa Isaias 46:11 ay mga ngaral ng ebanghelyo o ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya bibigyan din po natin uli, kapatid na Dan, sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay na ang kapatid na Felix Y. Manalo po at hindi si Siro na naging hari po sa Persya, ang ibong mandaragit na hinuhulaan sa Isaias 46:11. Tama po yun, kapatid na ron. Talagang hindi po maaaring si Siro ang kinatuparan ng hulang ito dahil hindi naman po kailanman naging gawain ni Siro ang mangaral ng ebanghelyo. Si kapatid na Felix Y. Manalo po ang gumanap ng banal na gawaing ito. Ganun pala yun. Okay, sige, tignan natin. Ayon po sa kanila, mga kababayan, hindi daw si Haring Siro, kundi si Felix Manalo daw ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11 dahil ilalapit niya ang mga taong sinuguan niya sa katwiran, mga kababayan. Yung ginawa kasi nila dito, itong ibong mandadagit na galing sa silanganan, mga kababayan, ayon daw sa versikulo 12 hanggang 13, yung ibong mandaragit daw, ilalapit daw yung mga malayo sa katwiran sa kanyang katwiran, mga kapatid. At ayon daw sa Roma 1:16 hanggang 17, ang katwiran na ito ay ang ebanghelyo. Yung katwiran ng Diyos, ebanghelyo daw yun. Ayon po dito sa binasa nila, Roma 1:16 hanggang 17. At mula dito, yun yung naging konklusyon nila, mga kapatid. So ang tanong, tama ba ang kanilang sinasabi, mga kababayan? Susuriin po natin yan, mga kapatid. Babalikan natin ang Isaias 46:12 hanggang 13 na sinasabing, yung mga malalayong sa katwiran, ilalapit daw ng Diyos sa pamamagitan ng ibong mandaragit sa katwiran ng Diyos, mga kababayan. Isaias 46:12 hanggang 13. Tanong, ano ba ang tinutukoy na malayo sa katwiran na kailangang silang ilapit? Okay, tignan natin. Ayon po sa Isaias 45:1, si Siro po ay sinugo ng Diyos. Pinahiran nga siya ng langis para ipasuko ang mga bansa sa harap ni Siro, mga kababayan. Sa versikulo 11 nga at versikulo 13, ganito yung sinasabi naman. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng banal ng Israel, at ng may lalang sa kanya. Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. Aking ibinangon siya sa katwiran, at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad. Kaniyang itatayo ang aking bayan, at kaniyang palalayain ang aking mga natapon, hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dito po sa ating binasa, mga kababayan, si Haring Siro pala ay ibabangon ng Diyos sa katwiran, at dahil dito, mula po sa kanyang pagbabangon sa katwiran ng Diyos, itong si Haring Siro, itatayo ni Haring Siro ang kanyang bayan, mga kapatid. Klarong-klaro, si Haring Siro pala ayon sa ating binasa, ibabangon ng Diyos sa katwiran. At dahil na kay Haring Siro na ang katwiran na iyon, mga kapatid,
ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ni Haring Ciro ang bayan niya, mga kababayan. Susunod na tanong, bakit kailangang ilapit sa katwiran ni Haring Ciro ang bayang Israel na nabihag ng Babylonia? Babasahin naman natin ang Isaias 46:1. Ganito po ang sinasabi. Si Bel ay nagpapatira pa, sa Nebo ay humuyukod. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pasan sa ibabaw ng mga hayop at sa ibabaw ng mga baka. Ang mga bagay na inyong daladalang inilibot ay mabigat na pasan sa pagod na hayop. Ayan, klarong-klaro po sa ating binasa. May binabanggit na pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Si Bel po ay Diyos-Diyosan po yan ng Babylonia, mga kababayan, na mas kilala po sa Mesopotamian religion na Marduk, mga kapatid. Ayan, nakikita niyo sa screen yung itsura ng Marduk na Diyos-Diyosan. Sa nasabi ding talata, sa Nebo daw ay humuyukod. Ayon po sa talatang ito, itong Nebo na ito, mga kababayan, ay Diyos-Diyosan din nung panahon ng mga taga-Babylonia, mga kababayan. So, ibig sabihin, dahil bihag ng Babylonia ang bayang Israel, lumalabas, mapipilitan ang bayang Israel na yumukod sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Yan po ang ating mababasa din sa Isaias 46:8 hanggang 9, na ang sabi ng Panginoong Diyos ay ganito, inyong alalahanin ito at magpakalalaki kayo. Isa-isip ninyo uli, o ninyong mga mananalansang, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Klarong-klaro po, yan talaga yung katwiran ng Diyos, mga kababayan. Yan pala ang ibig sabihin ng katwiran na nabanggit sa Isaias 46:11 hanggang 13. At yung kanilang sinabi kanina, yung Roma 1:16 hanggang 17, para patunayan sa inyo na connected talaga yon sa katwiran na sinasabi sa Isaias 46:11 hanggang 13. Dito po sa 1:16 hanggang 17, itong ebanghelyo, yung katwiran ng Diyos, iyan po ang sinasabi po sa 1:21 hanggang 23. Kabilang po doon sa ebanghelyo na yon ay ang hindi po pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi sabi dito sa 1:21 at 23, ganito po yung sinasabi. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at mga mangmang nilang puso ay pinagpagdilim, at pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Napakaklaro po, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung katwiran na binabanggit sa Isaias 46:12 hanggang 13 ay tungkol po sa pagsasamba sa Diyos-Diyosan na dapat hindi nasambahin ang mga Diyos-Diyosan dahil iisa lamang ang Diyos, mga kapatid. Tama naman talaga. Kaya tama po na si Haring Ciro talaga yung binabanggit na ibong mandaragit sa Isaias 46:11, at suwak po talaga sa ginawang ito ni Haring Ciro na pagliligtas, mga kababayan. Ay nako, si Haring Ciro, suwak na suwak sa kanya yung propesiya, kaya busted yan, mali yan. Nako, mali po itong sinasabi ng mga ministro ni Manalo, mga kababayan. Paano ba nila mapapatunayan pa na si Haring Ciro itong binabanggit na ibong mandaragit daw doon sa Isaias 46:11? Eto, panoorin natin. Kapatid na Dan, ano pa po ang lalong nagpapatunay na talagang hindi po maaaring si Ciro ang tinutukoy po sa Isaias 46:11 na taong isinugo sa mga taong nasa malayo sa katwiran? Sino po ba ang pinagsuguan kay Ciro? Kapatid na Ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay. Ayon po sa ikalawang Kronika 36:22 hanggang 23, isinugo po ng ating Panginoong Diyos si Ciro sa mga Israelita o sa mga Hudyo. Ano po ba ang layunin ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos sa Kanya sa mga Israelita o sa mga Hudyo? Upang maitayong muli ang templo ng ating Panginoong Diyos sa Jerusalem
na siya noong kabisera ng Huda. Ang tanong po marahil ng atin pong mga taga-subaybay, ang mga Hudyo po ba ay taong malayo sa katwiran? Mahalagang masagot yan, kapatid na Ron. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Ang babasahin po namin ay pahayag ni Apostol Pablo na nakatala dito po sa Roma sa 3:1 hanggang 2. Ganitong ating matutunghayang nakasulat. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa paghahalas? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Kapatid na Ron, sana po ay napansin ng ating mga taga-subaybay ang pahayag po na ito ng Biblia. Ibang-iba po ang uri ng mga taong pinagsuguan kay Siro sa uri ng mga taong binabanggit sa Isayas 46:11 na siya namang pinagsuguan sa ibong mandaragit. Sa makatwid po, ang mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos kay Siro, na ito nga po ang mga Hudyo, ay hindi po malayo sa katwiran. Paano po sila magiging malayo sa katwiran, kapatid na Ron? Gayong sa kanila nga po ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga salita. Nasa kanila na po ito, kaya hindi na po ilalapit sa kanila. Tama po kayo. Kaya mga giniginiw po naming taga-subaybay, isang malaking kamalian po na iturong si Siro ang hinuhula ang ibong mandaragit sa Isayas 46:11. Ang isa pa pong katunayan kung babasahin po natin ang nakasulat sa Roma 9:4, sa mga Israelita ibinigay ang pagkukupkop, ang kalwalhatian, ang mga tipan, ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at ang mga kapangakuan. Tama po yun, kapatid na Ron. At batay nga po, mga kaibigan, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay sa mga katangiang iyan na taglay ng mga Hudyo o ng mga Israelita, hindi po maaaring sila ang tinutukoy na mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos sa taong ang gawain ay itinulad po niya sa ibong mandaragit na binabanggit sa Isayas 46:11. Okay, sige. Tignan natin kung tama sila, no? Ayon po sa kanila, hindi daw si Haring Siro, kundi si Felix Manalo ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isayas 46:11 dahil ang mga Hudyo daw ay hindi daw kailanman naging malayo sa katwiran. Yung binatayan nila, Roma 3:1 hanggang 2 at Roma 9:4. Tanong, tama ba ito, mga kababayan, itong kanilang sinasabi? Suriin natin. Balikan natin, Roma 3:1 hanggang 2. Yung mga Hudyo dito ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Hindi naman tayo tutol nun. Sa mga Hudyo po, ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga aral. Tanong, dahil ang mga aral ng Diyos ay ibinigay sa mga Hudyo, automatic na malapit na kaagad sila sa katwiran? Ganun ba yon? Susuriin natin yan, mga kababayan. Basahin natin ang Roma 3:9 hanggang 10. Ganito po ang nakasulat. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga Hintil? Hindi! Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Klarong-klaro po, mga kababayan. Katunayan, sa kanilang binasang talata, Roma 9:4, yung gagawin din natin, ibababa ko din, para masagot ang tanong natin. Roma 9:31, ganito po ang sinasabi. Ngunit ang Israel naman, na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Klarong-klaro po, hindi pa rin sila malapit sa katwiran, kaya, nako, mali talaga itong palusot ng mga ministro ni Manalo tungkol po dito, mga kababayan. At isa nga sa mga halimbawa ng ginawa ng Diyos para iligtas ang bayang Israel mula sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan dahil sa pagkabihag nila sa Babylonia, yan po ang pagpapadala kay Haring Siro, mga kababayan. Ibig sabihin, naging malapit po sa katwiran ng Diyos ang bayang Israel
Dahil wala silang choice, kailangan nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng Babylonia dahil nga bihag sila ng Babylonia, kaya kailangang iligtas ni Haring Ciro at ilapit sa katwiran itong mga taga-bayang Israel, mga kababayan. Yan po talaga yun. Katunayan, Isaias 45:13 ang sinasabi na si Haring Ciro yung magpapalaya sa bayang Israel mula po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil nga bihag sila ng Babylonia, mga kababayan. Sabi ng Biblia, yung katwirang yun ay yung katwirang ang Diyos ay iisang Diyos. Sumamba kasi sila sa mga Diyos-Diyosan dahil wala nga silang choice kasi bihag sila ng Babylonian Empire, mga kababayan. Kaya mula po sa ating nanalakay, talagang walang duda na si Haring Ciro ang katuparan ng Isaias 46:11, mga kapatid. Kaya itong sinasabi nila, Tama po kayo. Kaya mga giniginoy po naming taga-subaybay, isang malaking kamalian po na iturong si Ciro ang hinuhula ang ibong mandaragit sa Isaias 46:11. ako, mali po yan. Kaya, busted yan, palpak. Nako, palpak yan, mga kababayan. Susunod na katanungan, ano pa ba ang patunay na si Haring Ciro ang katuparan ng Isaias 46:11, mga kapatid? Ang mga magpapatunay nito ang mga aklat kasaysayan. Pabasahin natin ang isa sa mga aklat kasaysayan, Studies in Ancient Persia and the Achaemenid Period, na isinulat po ni John Curtis. Isinulat po yan noong 2020 sa pahina 169. Ganito po ang sinasabi. Sa Isaias, ang katagang ibong mandaragit ay ginamit bilang metapora para kay Ciro. Mula sa 5 referensya sa Lumang Tipan, itong talata sa Isaias ang nag-iisang kaso na kung saan ginamit ang terminong ibong mandaragit na may ganitong konteksto. At anong talata yon? Isaias 46:11. Mga kababayan, napakaklaro talaga, no? Wala talagang duda. Isa pang aklat kasaysayan, The Wise Men, Who They Were and How They Came to Jerusalem, na isinulat po ni Francis Upham. Ganito po ang ating mababasa, yung 1869 edition. Sa pahina 57, ganito po ang ating mababasa. Sa kasulatang Ebreo, ang malayong silangan sa ikalawang beses ay nangangahulugang Persya. Si Ciro, ang tao na mula sa malayong silangan, at ang ibong Persyano ay siyang ibong mandaragit mula sa malayong silangan. Klarong-klaro po talaga ng ating binasang ito. Kaya hindi talaga si Felix Manalo ang binabanggit na ibong mandaragit sa Isaias 46:11, mga kababayan. Kaya itong sinasabi nila, Mga kaibigan, sinasampalatayanan po naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang kapatid na Felix Y. Manalo ang katuparan ng ibong mandaragit sa Isaias 46:11. A few moments later. Tama po kayo. Kaya mga giniginoy po naming taga-subaybay, isang malaking kamalian po na iturong si Ciro ang hinuhula ang ibong mandaragit sa Isaias 46:11. busted! Yan! Mali! Palpak! Talaga. Kaya hindi po nila napatunayan ang claim nilang ito na si Felix Manalo ang ibong mandaragit sa Isaias 46:11, mga kababayan. Ang totoo niyan, si Haring Ciro talaga ang ibong mandaragit. Anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbusters!